Amen. Palapakan natin si Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Alam nyo, sa mga nanonood po sa amin ngayon sa live sa Facebook, if you can only be here, kanina po when we are singing, there's a great energy, there's a great spirit of worship. And I know as you are declaring greater things are still to come, we remember all the good things that you have been doing so far, and you have been so good so far. Alam nyo, if you're afraid to go to the church, don't be afraid because God will be protecting you. God will cover you with His blood. God will cover you with His goodness. Praise God. Praise God. Thank you so much. I would like to say sa mga nandito, maraming salamat. Salamat sa ating mga bisitang nandirito. Thank you for coming. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa mga nandito. Thank you. The Lord will bless you. The Lord will protect you. The Lord will fight for you. He said that no weapon will form against you will overcome nor prosper you. Virus will not come near your tent. Diseases will not come near your house and in your family because God is with you. Can I hear aloud? Amen. Praise God. Give God the honor, the glory, and the praises. Praise God. Bago ka maupo, kayo po mga nandito, kahit kaway-kaway lang. Alam ko, hindi kayo makapagkamay, kaway-kamay, ganyan-ganyan. High five, virtual hug. Ayan, praise God. Maraming salamat po. Thank you so much. You may now all be seated. Thank you guys. You're wonderful. Thank you. Praise God. And we would like to say good morning everybody. Good morning. At ako po ay nag-good morning sa mga taga-Angola that is now watching us live, Vancouver, Canada, sa Macau, sa Hong Kong, Singapore, UAE, Dubai, at ang ating pong church sa Rain M USA. Maraming salamat sa inyong pakikinig. We have people watching from Morocco. Meron pong nanonood po sa atin mula po sa Quiapo at saka po sa Sampaloc, Maynila. Maraming salamat po. Did you feel the presence of God this morning? Praise God, no? Ang sarap mag-worship kay Lord, no? Papasalamat tayo sa Panginoon for that. And we will now continue with our seventh leg, seventh part ng ating pong series na Pursue, Overtake, and Recover All. Everybody say pursue. Everybody say overtake. Everybody say recover all. When I was preparing for this series, ginawa po natin itong 2 buwan. In fact, dapat po ay 1 buwan lamang po normally we're having our series. But the Lord led me to go to another month, which is the month of July. 120 days na po ngayon, mga kapatid, mula nung mag-lockdown at magkaroon ng pronouncement ng buong mundo. At kagaya po ng ating mga consultant medically na taga-church, seryoso po ang COVID-19. Seryoso po ang virus na ito sa buong mundo. Pero gusto ko lang din pong tapatan yon. Seryoso pa rin po ba ang pananampalataya nyo sa Diyos? Di po ba? Seryoso po na ang threat for death, ang threat for diseases and sicknesses, they are very serious. We don't disregard it, but I want you to understand that we must also be serious with our faith. One thing that I've learned about this series and the Lord just impressed in my heart, not everyone can recover all. Let me give you that bad news. Not everyone can recover all. Bakit po? Because the scripture is telling us that those only who pursue can overtake. And those only that overtook can pursue everything that was lost. That's why, mga kapatid, ito pong nakaraang pandemic, do not miss what God is trying to say. Do not miss what God is trying to do in your life. Ito pong pandemic na nakalipas ay nagkaalaman. Kung talagang ikaw ay malamig, lalo kang lalamig. Pero kung ikaw ay mainit, lalo kang painit. Wala akong kausap dito, di ba? Kung kayo po ay lumamig sa panahon ng pandemic, nangangahulugang malamig ka na bago mag-pandemic. Kaya nung nagkaroon ng pandemic, naging susi pa ito. Naging dahilan pa ito para lumamig ka. Pero doon sa mga maiinit bago ang mag-lockdown, nung mag-lockdown, lalo siyang uminit. Maaari nag-slow down, pero uminit pa. At nagtutuloy, at lumalaban, at tumutugis, at nagpupursue. Ladies and gentlemen, to those who pursue
and overtake, you are the ones that God is saying, you will recover all. Wala yata akong kausap dito na magre-recover. You will recover all. Probably you may lost some time in the journey during the lockdown. 120 days, 4 months to be exact. Gusto ko lang po itong maintindihan ninyo. When Jesus Christ said, I will wait in Jerusalem because I'm about to go. I will send my Holy Spirit. He's talking to 500 people. Ladies and gentlemen, pero yung nag-wait when the Holy Spirit came in the book of Acts chapter 1 and chapter 2, tanong niyo sa'yo kung ilan? 120 people. Ibig sabihin, these 4 months, ito pong 4 months that is equivalent to 120 is a very crucial time. Bakit po? Sapagkat kung nakarating ka hanggang 120, na 120 days from day 0 to day 120 na naghihintay ka kay Lord, nagpupursigi ka kay Lord, nagtatapat ka kay Lord, mainit ka kay Lord, nagtatanim ka kay Lord, nagtatapat ka sa Kanya, the Holy Spirit will come. The Holy Spirit will come to your house. The God of the heavens and the earth will begin to visit you. Ladies and gentlemen, this is the revelation of God. It is trying to tell you, visitation will no longer come to your church, to your house. God will not visit your house. The Bible says there will be no more visitation because He already visited. There will be habitation. Titira siya. At ladies and gentlemen, this coming days that will come, hindi kanya dadalawin sa bahay mo. Titira siya sa bahay mo. Hindi siya dadalaw sa business mo. Titira siya sa business mo. Hindi siya dadalaw sa finances mo. Titira siya. He will inhabit in your businesses, in your finance, in your house. Because for the past 120 days, you have been pursuing and you are overtaking. And after this, you will recover all. No, sabi mo nga sa limang katabi mo yan, handa mo na ang lalagyan mo, maraming ilalagay si Lord. Kayo po mga nasa Facebook Live, ilagay mo yan. Inihahanda ko na ang lalagyan ko. Handa na akong lagyan ni Lord ng mas marami kaysa ng nakaraan. Because if God gives, He takes away. And if God takes away, He gives more. Our topic for this morning, pamagat, it's not too late. Everybody say, it's not too late. Kung medyo nakalimot po tayo, medyo nanlamig tayo, it's not too late. This preaching is a prophetic preaching because this is about God's habitation to your family. I want to give you a prophetic word. When God is determined to bless you and save your family, He will disregard everything, including your history and background. Because what for God is important is not your history, but your destiny. Dahil hindi mahalaga kay Lord kano ang background mo. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, if you are dysfunctional, if you are having these struggles, God doesn't care. Did you know that God has a track record of using dysfunctional people? Ulitin ko lang po yan ha. Magbasa kayo ng Bible. He doesn't wait for the person to change. God will come and change the person. He will never wait for the person to change before He will use the person. He will use the person for him to change. Are you listening to me? God has a track record of using the foolishness of this earth. Those who are weak on this earth. Those who have dysfunctions and lusts and weaknesses. Yun ang ginagamit niya for His glory to be known. Kaya mga kapatid, if you're experiencing today some struggles, it's not too late. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka pa late. Sabi mo, hindi ka pa late, Hindi pa late, Hindi pa tayo late. Okay. Meron po akong papakita sa inyong isang picture at hulaan nyo po kung ano po ang event sa picture na ito. Kayo po mga nanonood, try to just comment on the chat box po natin. Okay? Ano pong picture yan? What is in that event in the scripture? Sino po nagsabing Lord's Supper po yan? Lord's Supper. Okay, Lord's Supper. Kung Lord's Supper po yan, repent in Jesus' name. You still have time. It's not yet late. Okay? Okay? It's not the Lord's Supper. In fact, ito po ay painting, mga kapatid, nasa isang prestigious museum. Iyan po ay ang The Wedding at Cana. That is the first miracle of Jesus Christ in the book of John.
Na ano po yun, yung ginawa niyang water into wine. Still remember the story? Tama ba? That's the first. Now, the painter o yung artist painted it. Okay? Ito pong wedding na ito at wedding at this painting was actually, mga kapatid, ay nakadisplay sa pinakasikat na museum sa buong mundo, ang Louvre Museum. Now, how do you pronounce it? Bahala na po kayo. Okay? Louvre Museum. Prestigious po ito. Lahat po, at included po dyan ang famous painting na The Mona Lisa. Okay, bibigyan ko po kayo ng kamanghamanghang fact about this painting. This painting basically is about 456 years old. Wow! That is a very old painting, very precious, priceless. Pero bibigyan ko pa kayo ng isang kamanghamanghang facts. Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang painting na ito? Ang painting na ito ay 7 meters by 10 meters high and long. Kung nakikita nyo po dito, that is the actual picture of people looking at this painting. Ang liit ng tao, di ba? Sobrang laki po ng painting na ito, 456 years old. You may probably say that is a wow painting. Yes, it's a wow painting. Pero ang nakakalungkot ay ito. Tanong nyo po sa akin kung ano. Right across this painting about Jesus Christ, his first miracle at the wedding in Cana is the Mona Lisa. Right across. No? Katapat na katapat po niya ang the Mona Lisa painting. At may papakita po ko sa inyong picture how the people reacted and responded to this painting. Look at this. Magugulat po kayo na yung pong painting ni Mona Lisa, when people come to the gallery, people will normally, gradually rush in to the painting of Mona Lisa. At nasa likuran lang po nila ang isa pang sobrang tinding painting, mga kapatid, ng the wedding, the first miracle of Jesus Christ. Right across, nasa likuran nila. And people never bothered, or some people bothered to look at the painting. But most people, mas importante sa kanila kay Mona Lisa. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Gusto ko lang po itong sabihin sa inyo that maraming tao ngayon, they are missing out the message of God sa mga nangyayari ngayon. Nag-open ng ekonomiya, they rushed out, they rushed in to their work. They rushed in to their businesses and they forgot about God. Let me give you a prophetic message. And when I say about prophetic message, I do not mean always it's about blessing. Sometimes prophetic messages are warning. This is what God told me kaninang madaling araw habang naglilinis po ako ng cage ng aso namin. At ito po ang sinabi sa akin ni Lord. Today, many people are no longer afraid, but many people are still coward. Ulitin ko yun ha. Many people today are no longer afraid, but still many people are coward. Tanong niyo sa akin kung bakit. Many people are no longer afraid to go to market. Makikipagsabayan sa market, but they are afraid to go to church. But they are coward to go to church. Ala kong kausap dito. Nasasaktan ka ba sa Facebook? Good for you. Are you listening to me? Bakit po? Iba po yung afraid sa coward. Yung afraid, I don't have any option or meron akong minimal option. I'm afraid. I'm afraid of the virus kaya nagwe-wear ka ng mask. Ngayon kung matagas malaga ulo mo, di, sige, malakas sa buhay mo. Pero ito yung mga coward. There are a lot of options, but they tend to be not available. Sample lang ko po kayo, no? Bakit nung unang binuksan na ekonomiya, gagawin mo ang lahat? Maglalakad ka, sasakay ka sa truck ng basura, makarating ka lang sa opisina mo. Bakit ngayon, bukas na ang lahat, meron namang available, may option naman, hindi ka makarating ng simbahan mo. Parang I'm now hearing a little amen. Am I in a church or am I in the same church or no. Are you listening to me? Because now many people are no longer afraid, but many people are coward. Imaginein mo, okay sa'yo makipagharapan sa mga kliyente mo na hindi mo alam kung saan galing, maupo sa Meralco na walang social distancing, pumunta sa SSS na hindi mo alam na may virus o wala, pero pagdating sa church, you are coward. You are missing God's message to your life. Afraid is different from being coward.
Ang afraid, there's a minimal option. But coward means ang daming option but you still make yourself unavailable. That is cowardness. Wala akong kausap dito. Amen? Bigyan ko pa. Baka sabihin nyo, hindi lang pag-attend ng church yun, di ba? Ano po yun? Yesterday, I was talking to a pastor and I said, Pastor, sino-sino ba ang mga pastor under you? Marami dyan. Sabi niya, Pastor, sino ba dyan? Pastor, marami dito may problema. Sabi ko, bigay mo nga sa akin yung GCash niyan. Bibigyan nga natin ng pera yung mga pastor na yan. Alam niyo, nasyak po yung mga pastor eh. Bakit po? Ilang pastor po, about 7 or 8 pastors said, Pastor, nasyak kami. Ito ba ang new normal nyo sa church? Sabi ko, bakit? Samantalang ang lahat ay nag-hold at nag-hoard. Tayo po ay magbibigay. That's the better normal. That's not the new normal. That's the better normal. When people are afraid, we are saying, we will fight. When people are holding back, we are saying we will sow. When people are saying that I am in doubt, we will say we will keep the faith. That is not a new normal. That is a better normal. Are you listening to me? If you will miss out what God is trying to do during this pandemic, you will never recover what God would like to recover to your life. Ala kong kausap dito. Pastor, ibig bang sabihin, baliwalain na natin ang health protocols? I'm not saying that. That is foolishness. In fact, we must obey talagang diligently, religiously held protocols. But listen to me, if you can come to your office not being afraid, why are you afraid going to church? Wala akong kausap. If you are not afraid to ligsain ng gobyerno, why are you afraid sharing the gospel in your social media page? Wala akong kausap. If you are not afraid, TikToks pa more. Why are you afraid to share Jesus pa more? Wala akong kausap dito. If you are afraid, mga kapatid, listen to me. Do not be afraid. Everybody say, do not be afraid. Do not be afraid if people is talking to your back. Tanong sa akin bakit? Because one of this day, God will bless you on their face. Ay! It's not yet late. It's not yet late. It's 120 days. It's 4 months. It's not yet late. You can still recover. You can still say, God, I can, I will be, and I will have my families na makarecover. Are you listening to me? Let's talk about, para maintindihan natin po ito, let's talk about a woman that is not famous by the name of Rahab. Now, Rahab, who is Rahab anyway? Some of you probably don't knew her. Kilala nyo si Mary, kilala nyo si Martha, kilala nyo si Amor. Pero hindi nyo kilala si Rahab. Who is this Rahab? Let me give you a background. Si Rahab po ay prostitute. Bad news, no? Sa King James Version, hindi po tinawag siyang prostitute, harlot. Iba po ang harlot sa prostitute. Sa NIV, tinawag siyang prostitute, pokpok. Pero po sa King James Version, tinawag siyang harlot. Ano po yun? Pokpok na mga pokpok. Ano po yun? Prostitutes, they probably sell their bodies for money. But harlots don't sell their bodies for money. They sell their bodies just to sell their bodies. Because of pleasure. Rahab is not just a prostitute. She is a harlot. Tingnan niyo ko mabuti ha. Even a harlot can be used by God to save families. Tingnan mo yung mga katabi mo. Yan ang gagamitin ng Diyos para makarecover ang family niya. Ha? Yan ang gagamitin ng Diyos. Ay, nako, hindi naniniwala yung iba. Parang wala ako sa Rain M. Let's now look in the book of Joshua, chapter 2, verse 1. This is a very long verse, but we will jump from one verse to another. And Joshua, son of Nun, secretly sent 2 spies. Binigyan ko po ng yellow words, yellow color. 2 spies from Shittim. Go, look over the land, he said, especially Jericho. The background is they would like to invade Jericho. Binigay na sa kanila ng Panginoon ng Jericho. So, Joshua sent how many spies? 2. Di ba nyo napansin, during the time of Moses, bago makarating sa Promised Land, he sent how many spies? 12. Tama? 10 came back, all came back, but 10 reported negative reports. Tama? Only 2 ang nag-report ng positive about the Promised Land. Natuto na si Joshua, it is not about how many, but how united are we.
Wala akong kausap dito, di ba? Natuto na si Joshua na hindi ito padamihan, kundi patapatan. Na hindi ito palakihan, kundi mga kapatid, pasunuran. Yun na, kaya ang sinabi, hindi na siya nag-send ng 10 or 12. Ang sinend na lang niya 2. Sapagkat yung 2, sigurado siya magkakaisa. And look at the next verse. So they went and entered the house of a, come on, talk to me. Of what? Of a prostitute, King James Version, harlot named Rahab, and stayed there. Now what on earth? Kung ikaw ay mag-i-invade, will you stay in the house of prostitutes? Number 1, yes and no. Tama ba? Pag ikaw ay pumunta sa house of prostitute, mapagkakamalang kang mahilig ka sa prostitute. Tama ba yon? Pero alam nyo, matalino po itong dalawang spies. Saan po sa bakit? Kasi kaya sila pumunta sa house of prostitutes, na prostitute na si Rahab, kasi ang daming lalaking pumupunta dun eh. So hindi ka mahahalata kung espiya ka, hindi ka mapagkakamalang espiya, customer. Naintindihan niyo sasabi ko? No? Sabi mo nga sa katabi mo, pakatalino ka naman ha? Okay. Okay, wag kayo, mga lalaki, hindi ko ina-advise ha? Okay. Baka sabi ng iba, ang ganda nun, amen. Good revelation, ha? Okay. That's not a good revelation. Okay. Kaklarify natin to. Baka pumunta kayo sa house of prostitute and say, I will share the gospel here, ha? Okay. No. Okay. And stay there. Sabi doon, and the king of Jericho was told, nalaman na rin, look, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land. So the king of Jericho sent this message to Rahab, bring out the men who came to you and entered your house because they have come to spy out the whole land. So kinausap na po ng emisary ng king, si Rahab, ilabas mo ang mga tao, may nakakita na nagpapasok ka ng spy, hindi customer. Tingnan niyo po ang sagot ni Rahab. But the woman had taken the 2 men and hidden them. She said, yes, the men came to me, but I did not know where they had come from. Okay? Ano sagot ni Rahab? Don't know. Don't know. Okay? I don't know. Okay? Ilinawin ko lang po ha. Ang inonor po ni Lord ay hindi po ang pagsisinungaling ni Rahab. Marami po nagtuturo sa internet, this is about white lies. And God is honoring white lies. Wrong. There is no white lies, no lies, or even your hair lies. Are you listening to me? Kahit ang kuto mo, no, this is not it. Hindi po ang pagsisinungaling ni Rahab ang inonor ni God. Sampo, yung susunod. Ito po siya, no? Sabi niya, I do not know where they have come from. At thus, when it was to close the city gate, they left. I do not know which way they went. She lied. Can I hear an amen? She lied. Go after them quickly, you may catch them up. Oh, she lied. Prostitute, liar. Liar, prostitute. No? Tingin sa kaliwat sa katabi mo. Hindi yan yon. Okay? So, liar. No? Tingnan niyo po, sabi niya. But she had taken them up to the roof and hidden them under the stalks of flax. So she had laid down on the roof. Tinago niya sa may kisame siguro o sa bubong niya. Okay, this is what happened. So the men sent out to the pursuit of the spies on the road that leads to the fords of the Jordan. And as soon as the pursuers has gone out, the gate was shut. Let me share to you 3 powerful yet simple principles of how God will inhabit your family, and God is about to save your family. Are you ready for this? Part of the recovery is this: God is about to save your family. He will bring salvation to your family. Claim it, declare it, speak it, shout it as if you believe it. 3 simple yet powerful principles. Number 1, if you want to have your family be saved, be changed. Number 1, first principle, your family can be saved regardless of your background. That's the number 1. Your family can be saved regardless of your background. Do not say to God, Panginoon, gusto ko muna magbago para ma-sharean ko ang family ko. Regardless of what you're going through, God can save your family. It may probably are now attacking your theology. Na ano yun? Na kailangan mo ng ayos na ayos ako para iligtas ng Diyos ang pamilya ko. Ito po mga kapatid, hindi ayos si Rahab. She was a prostitute, a liar.
But God said, I will use you. Bakit po? Because God didn't change her before He used her. God will never change someone before He used. God has this track record na anong ginagawa ni Lord. Gumagamit siya ng mga masalimuotang buhay, siraang tuktok, mainitin ng ulo, mga walang kwentang tao because God is about to use them. And ladies and gentlemen, you and I, parang katulad nito, hindi ka siguro pokpok, pero marami kang dysfunction, marami kang problema, marami kang sapi, marami kang sabit. Congratulations, good news, God can use you. If God wants to use someone, He will disregard the background. Alam ko kausap, no? If God would like to speak to someone, He will use even a donkey to speak to someone. Come on, talk to me. If God would like to do a miracle, He will use a simple water to turn it into wine because God is God. He can use anybody. The question is, are you available to God, for God to be used? Available ka ba o nagtatago ka? Available ka ba o duwag ka pa rin? Available ka ba? Pero kung available ka, Panginoon, nandito kami, use me. Many of us says, magbago ka para mahalin ka ni Lord. That's not true. Alam niyo kung bakit? Because love of God is not the reward for change. It is the source of change. Ulitin ko lang po yan, ha? Baka hindi nakukuha ng iba. The love of God is not the reward for change. Hindi ka minamahal ni Lord kasi nagbago ka o bago ka. No. The love of God is the source of change. That's why you are changing. And I tell you one thing, God will never stop loving you even if you never stop hurting Him. God will never stop providing for you even if you never stop cursing Him. God will never stop providing for you and giving you His grace even if may ginagawa kang mali because of one thing, because of one person, and that is the finished work of Jesus Christ on the cross. Mahal ka ni Lord not because mabuti ka. Hindi, mahal ka ni Lord kasi meron kang anak niya, si Jesus Christ, nasa puso mo. At tuwing makikita ka niya, hindi niya nakikita ang mali mo. Ang nakikita niya si Jesus na nasa puso mo. At kapag ikaw ay nagluloko, hindi niya ito nakikita. He said, I will remember your sins no more because I will never see your sin no more because I'm seeing the blood of my Son. Are you glad you're a born-again Christian? Religion says, magpakabuti ka so that God will love you. Hindi! Lord, mahalin mo lang ako, mahalin lang kita, and I know I will change. Mahalin mo lang si God, your family will change. Mahalin mo lang si Lord, your husband will change. Unahin mo lang si Lord because the love of God is not the reward for change. It is the source of your change. Why God is disregarding background? Tayo sa'yo kung bakit. Because for God, this is His principle. If you run after your destiny, you will escape your history. Ay, wala akong nag-amen, no? Tagal iniisip. Ano ba yung ibig sabihin nun? If you will run after your destiny, you will escape your history. If you will say, I am not the tail, I am the head. It doesn't matter what happened to me last 120 days. I can still make it. I will still be blessed coming in and going out. I will still be blessed in the city, in the gates, in the barrio, in the community. I will still be blessed. Why? Because my destiny is not to be poor. My destiny is to be blessed. My destiny is not to be forsaken, but my destiny is to be upholded by God. We will be pressed, but you will not be but you will be forsaken. You will be left out, but God will make His grace available for you because that is your destiny. Alam nyo, pag alam mo na yung destiny mo, you will escape your history. Bakit po? Ito ang natutunan ko kay Lord. Tangisahin ko ano. Being a pastor for many years, for about 1 year? No, I've been a pastor for many years. Sometimes, gusto kong alagaan ng reputasyon ko, pero hindi pala. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi mo kayang alagaan ng reputasyon mo. Lakas. Tayo, we would like to always take care of our reputation. But God said, take care of your integrity and I will take care of your reputation. Ulitin ko lang po yun, ha? Take care of your integrity
and I will take care of your reputation. Sino rito ang meron ng kagalit? Taas ang kamay, nakagalit na. Pakitaas pong kamay. Yung po mga nasa Facebook, taas lang kamay nyo, nakagalit, no? Di ba nyo napansin minsan doon? Sino po ito yung meron, hindi lang kayo nakagalit, asar na asar ka. May nakaasaran ka, naasar ka. Yung maalala mo lang ang buhok niya, naasar ka na. You know? Taas po kamay. Tama ganda, taas po kamay. Sino po? Kamay. Babait nung iba, no? Holy. Lord, kunin mo na sila, yung mga walang nakakainisan. Panginoon, kunin mo na bago, no? Okay. Okay. Sino po dito yung honestly, no? Hanggang ngayon, naaasar ka pa rin sa kanya tuwing maalala mo. No, naasar ka pa rin, naasar ka pa din. Okay, okay, very good, ha? Okay. Okay. Pinaalala mo kasi, pastor, kaya naasar na naman ako eh. No? Naasar na naman ako, no? Look at me. Di ba sometimes, sa mga taong inaasar tayo, naninira sa inyo, you want to prove that they are wrong and you are right? Di ba? Tama ba yun? Sa mga naaasar sa inyo, yun ang gusto nyong patunayang mali kayo, tama ako. Pero pansinin nyo, kahit anong gawin mong pagpapatunay sa kanyang tama ka, mali ka pa din para sa kanya. Why are you wasting your time upholding your reputation to some people who is only giving their opinion, not you, not for about you? Ito napansin ko. Yung mga taong may relationship sa'yo, nakilala ka, sila yung nakakaalam kung sino ka. These are the people who is saying good things about you. Kayo sayang bakit? Because reputation means relationship plus repetition. Ulitin ko lang yun ha. Ang formula for good reputation is relationship plus repetition. Ano ibig sabihin nun? Ganito lang siya. Si God, kaya siya may reputation maganda sa atin. He is making a relationship with us. Proving that He is always good. At ulitin niya yon. Kaya kahit anong sabihin ng mundo na walang Diyos, tayo alam nating may Diyos kasi naranasan natin, kasi may relasyon ka. Do you understand this? Kaya yung mga ibang kaibigan mo, kahit sinisiraan ka ng iba, dahil kaibigan mo, sasabihin, hindi ka lang nila kilala. Bakit? Alam ko na napatunayan ka, hindi ka ganyan. Question, bakit ka nagpo-prove sa mga taong hindi naman naniniwala sa'yo, thinking about your reputation, samantalang dapat ang pinapatunayan mo na may reputasyon ka sa mga taong may relationship ka? And this is what God is saying. God is saying, you don't take care of your reputation. I will take care of your reputation, but protect your integrity. Why? Because I'm proving over time, I'm proving all the time that I am good, that I am faithful to you, that even if you sin, I can forgive you, that even if you do something wrong, I can redeem you over and over again. He's doing that to your life. Kaya nga, si God, kahit anong sabihin ng mundo, may Diyos pa rin tayo. Nandiyan pa ba kayong lahat? Hello? Kahit sabihin ng mundo, nasa ng Diyos sa panahon ng pandemic, alam natin nandun ng Diyos. Bakit? Because many years ago, He has proven it through a relationship. And by repetition, He has proved it. He has proven it that He is good all the time. And all the time, He is faithful. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, matagal na niyang pinatunayan na mabuti siya at matapat siya. Are you listening to me? Amen. Are you listening to me? He is God. Look at your seatmate again. At sabihin mo uli sa kanya, ikaw ang gagamitin ng Diyos sa pamilya mo. Tandaan mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magpakabait. Gagamitin ka ni Lord kahit hindi ka mabait. Sige, sabihin mo sa katabi mo yan, ha? Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka. Papatunayan ko sa inyo kung paano kayo. Pastor, ganon? Ganon? Sabi ng pastor ko ng theology, tsaka napakinggan ko doon sa ano, dapat daw ayusin ko yung buhay ko, good testimony, para ma-share ko sila. Papatunayan ko sa inyo. Ito, walang testimony, pero nabago ang buhay at hindi napugnaw, hindi na punish, hindi na destroy ang family. Do you want that? Hindi ko naman sinasabing huwag kang mag-ayos ang buhay. Mag-aayos ka kasi mahal ka ni Lord. Mag-aayos ka, alam ko. Walang kausap dito, ha? Binabalansil natin. Look at the next verse. Before the spies lay down the night, she went up on the roof and said to them, eto na yung key, the second point. I know that the Lord has given you this land and that a great fear of you has fallen on us so that all who live in this country are melting in fear because of you. By the way, who is Rahab? Part ng Jericho, enemy of Israelites. Yung mga Israelitang takot na takot sa panahon ni Moses, sa kalaban, yung pala, sa totoo lang, mas takot ang kalaban sa kanila. Ito po na-discover ko, sometimes what you're afraid of, really, they're afraid of you. Ay, ako, English yun. Sa totoo lang, takot ka sa virus, pero sa totoo lang, takot ang virus sa'yo.
Takot kang magkasakit, pero takot ang virus kasi gagaling siya. Wala akong kausap dito. Are you listening to me? Minsan takot ka. I'm not saying to be careless. Huwag ka maging careless. That's bad. I'm saying this, you have to change your mindset. Or else you will live in a coward life. And that is not what God intended you to be. Walang face mask na makapipigil para magpuri ka. Walang face shield na pwede magpahinto ng boses mo. Ang face shield na yan, pahihintuin ng laway mo, pero ang puso mo hindi hihinto. Do not be afraid. Bakit? Baka yung kinatatakutan mong business na mawala, yung pala ang business mo ang takot mawala ka, kasi pag wala ka, babagsak siya. Pero pag ikaw ay nandiyan dyan, aangat siya kahit mababa. Ay, wala akong kausap. Naintindihan niyo ba ako? Are you listening to me? The enemies are afraid. Sabi ni Rahab, narinig namin how you did this. Ang sabi niya, we have heard how the Lord dried up the water of Red Sea. Chismoso talaga itong mga taga-Jericho. At ang sabi niya, of you when you came out of Egypt and what you did in Sihon and Og. No, imaginein mo, napaka-precise itong babae. Chismoso eh. The two kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. When we have heard of it, look at the next verse. Ano yung sabi niya? Our hearts, what? Melted in fear, and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is the God of heaven above and the earth below. Even the enemy knew na kung anong meron ka, wala sila. At kung yung Diyos mo, alam nila totoo. Binubuwisit ka lang. Sinasabi si Raulong born again. Pero alam nila. Alam naman na to eh. Patunayan ko yan sa inyo. Okay lang po ba? Meron po tayong kasama. Nag-positive. Meron po tayong kasama sa ating leader, nag-positive. Negative na una, tapos nag-positive. Nag-quarantine po. Nag-quarantine. Kasabayan po niya nag-positive. Mga kasama niya sa opisina. Yung kasama niya sa mga opisina, laging binubuwisit siya. Kasi born again to, si Raulo to eh. Ngayon, nung pare-pareho sila mag-positive, itong ating kasama rito na leader, nasa quarantine, nagpupuri kay Lord, napakaganda ng perspective. Alam niyo po, tinatawagan siya. Sabi sa kanya, ba't ka ganyan? Positive nga tayo, pero bang saya mo? Wala akong kausap dito. Ano nangyari tuloy? Nashare niya tuloy. Noong una, naiinis sa kanya yung mga kaopisina niya na walang positive. Kaya itong virus, equalizer eh. Pag sinabi ko equalizer, walang mayaman, walang mahirap, walang mataba, walang kalbo, walang matanda, walang mayaman. Di ba mga kapatid, pag tinamaan ka, tatamaan ka eh. Pero ito lang kaibahan natin. May Diyos kasi tayo eh. Sabi sa kanya nung mga kaopisina niya, ba't ka ganyan? Ganda ng perspective mo. Akala na, kasi yung iba nag-positive lang, umubo lang sa isang tenga niya, lumabas ang ubo. Akala niya mamamatay na siya. Di ba? Naninervyos na. Sabi nitong kasama natin, at magte-testimony po siya probably next week. Alam niyo po kung ano? Sabi niya, hindi, meron akong Lord eh. Gusto bang malaman kung ba't ako payapa? Kasi meron akong Lord. Sabi ko sa kanya, Brad, kaya ginamit ni Lord, inalaw ni Lord magka-positive ka para ma-infiltrate mo sila. This morning, nag-PM po siya sa akin, negative na siya. Ito bang matindi? Buong family niya negative. Pati Vienna negative. Pati aso negative. Naintindihan niyo po, anong point ko? We are not exempted, but we are protected. Do you see this? We are not exempted, but we are protected. The world is afraid, but we are not. Why? Because not of the virus, not because of false hope, but because we have Jesus. Because God, the blood of Jesus, can protect us and can protect your family. You have to see this. The enemy is trembling. Alam nyo ba mga kapatid, I know matatapos ang virus na ito. Most probably this year or kung ano mang taon, it doesn't matter to me. Alam niyo kung ano sa akin? Basta ang mahalaga, lumalaban ka, nagpupursu ka, sapagat ang Diyos hindi ka naman niya bibitawan. Kung ito ay bigay ng Diyos, hinayaan ng Diyos ang virus na ito, siya rin ang kaya mag-protect sa'yo. Kung kaya niya itong ibigay, kaya niyang tanggalin. Look at the next verse. Sabi next verse, now then, ito na yung key, regardless of your background. Sabi niya, now then, please swear to me, by the Lord, that you will, underline mine, show kindness to my family because I have shown kindness to you. Sabi ni Rahab, ito na lang,
I have shown kindness to you. Please, I know you will invade my city. You will destroy everything. But please, show kindness to my family. Ang tindi nito, pre. Sana sinabi mo yan. Lord, alam ko, iingatan mo ko. Pero wag lang ako, pati nanay ko, tatay ko, asawa ko, anak ko, apo. Lord, dadamay ko na yung kapitbahay namin. Nasubukan mo na ba yan? O ang prayer mo lang, Panginoon, ayoko magkasakit. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. No. This person with a dysfunctional background, with a poor background, with a pangit na background said, do not, please, show kindness not only to me, but to my family. Mamaya explain ko sa inyo why that is very powerful. Because the word show kindness has a different meaning in the original Hebrew. Sabi doon, give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and my sisters, and those and all who belong to them. And that you will save us from death. Inunumerate niya, kapatid ko, parents ko, pati asa-asawa nila. Pwede pala yun. Wala akong kausap dito, no? Ha? Pwede pala yun, pag-pray mo, ha? Ito sabi niya, that you will save us from them. Our lives, sabi nung babae, nung spies, our lives for your lives, the men assured her. If you don't tell what we are doing, kung hindi mo kami isusuplong, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us the land. So she let them down by the rope through the window. For the house she lived was in the part of the city wall. Look at the next verse. She said to them, go to the hills so the pursuers will not find you. Hide yourselves there 3 days until they return and then go on your way. Ladies and gentlemen, look at me. I'm going to give you a second word. You want your family to be saved? You want your family to be blessed? The first one is this. Your family will get saved regardless of your background. Second, if you want your family to be saved, you have to get involved. That's the second principle. You have to involve yourself. Ano po yun? Etong ginawa niya. Do not just pray for your family. You have to involve yourself. Alam niyo yung sinabi ni Rahab, please show me kindness. Alam niyo yung word sa Hebrew doon? Yung kindness doon is hesed. Okay? Hesed. Everybody say hesed. Yung word na kindness doon na hesed, it's not saying, pakiusap, naging mabait naman ako sa iyo eh. Kaya pwede mabait ka rin sa amin. Hindi yun ang ibig sabihin noon. Yung word na hesed, tayo ko ano? It means a legal agreement na ginagamit lamang ng Diyos to make with people to cover them. Parang sinabi ni Rahab, kung paano kayo kinover ng Diyos nyo, i-cover mo din ako. Kung paano kayo inilagay sa lilim ng inyong Diyos, idamay mo na kami. Ang ibig sabihin nun ay hesed. Anong ginawa ni Rahab? I'm making a covenant. Hindi pakiusap. Hindi ako nagmamakawa. I'm making a covenant with you. Please, if you can cover, if God is covering your city, if God is covering Israel, cover us. Pwede mong gawin yun. Panginoon, kung paano niligtas mo yung iba, niligtas mo rin ang family ko. Panginoon, kung paano mo pinagpala yung pamilya na yun, pagpapalain mo rin ng pamilya ko. Panginoon, si Manny Pacquiao na maborn again, na ayos ang pamilya at yumaman. Panginoon, kami rin maboborn again at yayaman. Ganon. Mga kapatid, pag may relationship ka kay Lord, napakasarap sabihin yan. Pero pag wala kang relationship kay Lord, ang hirap sabihin nun. Kaya yung lamang may relationship kay Lord, ang makapagsasabi niya, Panginoon, enlarge my territory. Enlarge my tent. Expand my tent. Bless my family. Can you say that to the Lord? Bless my family. Can you say that to God? Save my family. Can you say that to God? Save my family. Sige, can you say, eto, baka may concern kayo, Lord God, bless my business, bless my work, enrich me, di ba? Protect me, not only me, but my families as well. My family as well. Are you hearing me? Sabi mo nga sa limang katabi mo yan, ginagawa na ni Lord yan ngayon sa iyo. Bakit ginawa ito ni Rahab? Sabi niya, please, I make a covenant with you. He is now actually
activating her faith. Because faith is demonstrated by your action, not by your discussion. Kahit mag-uusap tayo about faith, until you practice your faith is nothing. Wala akong kausap. Alam niyo ba, ngayon ko lang po ito sasabihin sa inyo, kayo po mga nanonood. Nung March, nung mag-lockdown, lot of pastors are telling me, Pastor, mag-record ka na lang sa bahay. No? Huwag kayong mag-live dito sa church. Ingat kayo, kasi may virus, bla bla bla. Alam niyo po ba, nung mag-lockdown, naging mas busy po kami. Dito, alam ito nila Amor. No? Nagla-live po tayo, ang kaharap ko po, silya, tsaka camera. Pero kung sumigaw po ko, kala mo nandiyan kayo eh. Di ba? Pasensya na po kayo kung nasisigawan ko sa camera nung March, no? Pero alam niyo po, hindi po ito alam ng family ko. At dito alam ng leadership ng church. When I said, na meeting natin, di ba? Sabi ko, hindi, magla-live tayo. Live pa din. I made the covenant to God. Lord, magla-live kami. But protect me. Protect mo ang skeletal force. Pupunta kami, but protect us. This is my covenant to you. 120 days. Walang may sakit, kundi split ends ko lang. Wala akong kausap dito. Ano pong point? Because if you will activate your fear, you will attract failure. But if you will demonstrate your faith, you will attract God. Wala akong kausap dito. If God can raise the dead, He can heal you of your COVID-19. If God can protect Moses from drowning, He can protect you from virus. But you must make a covenant with God not to activate your fear. Many people today are not making a covenant with God. They are covered with fear. There's a prophetic word. I'm not saying wag ka maging careless kayo sa mga. I'm not saying that. I'm not saying, no. I'm not saying that. I'm not saying, pumunta na kayo mamaya sa market at makihag-hag ka. I'm not saying that. I'm saying, are you now activating your faith? Because faith is demonstrated by your action, not your discussion. Why? It is demonstrated by your walk, not by your talk. You are saying, I am protected. If you are saying, I am the head, not the tail, you must act like one. Talk like one. Raise your hand like one. Sit like one. Praise the Lord like one. Serve the Lord like one. That you are not the tail, but you are the head. Parang nawala ako sa Rain M. Parang tahimik. Nandiyan pa po kayo? Ito pa. Are you listening to me? When you move, you have demonstrated faith. And when you demonstrate faith, you got to see God move. When you move, it means you're moving in faith. And when you move and demonstrate faith, you will see God move. Problem is, are you now living in fear or living in being coward? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ako duwag. Maingat lang ako. Lakas mo sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, maingat ako. Pero hindi ako duwag. Yung iba, hindi lang maingat, duwag pa. Wala akong kausap, no? One, God will save your family regardless of your background. Two, if you want your family to get saved, you must get yourself involved. Ikaw dapat ang source of joy, resource of joy in your family. You must be the source, mga kaibigan, ng faith in your family because God has placed you there and you have a mission there in your family. Let's begin. Tuloy pa natin. Kaya pa? Are you being blessed today? Sabi ng next verse, now when the men said to her, eto na, sagutan na sila. Sabi ng lalaki, now the men had said to her, this oath you made us swear will not be binding on us. Whoo! Wait. Sabi kanina, di ba nakapag-covenant siya? Sabi niya, walang epekto to ha? Yung sinasabi mo sa amin. Bakit? Ay sa'yo bakit? Kasi hindi pa tapos yung salitaan lang eh. May gagawin ka talaga eh. Eto sabi niya, unless when we entered the land, you tied this red scarlet cord in the window through which you let us down. Sabi niya, yung sinabi mo, wala pang epekto yan. God heard you, but you must let this cord be tied to your window. I'm not asking you mamaya pag uwi nyo, kumuha kayo ng red cord. This is a symbol
of God's redemption and protection. Why red? It's the symbol of Jesus Christ's blood. Sabi niya, and unless, tingnan niyo ito you brought your father and your mother, your brothers, and your family into your house. Hanggat hindi mo pinapapasok sa bahay ang pamilya mo, sabi niya, and if one of them go outside your house into the street, their blood will be on their heads and we will not be responsible. Hindi, ito sabi niya, pag hindi mo ito tinali sa window mo at ang family mo lumabas ng bahay nyo sa panahong darating kami, sabi ng spy, sabi niya, their blood will be on their head. And as for those who are in the house with you, their blood will be in your head if a hand is laid on them. Walang mapapahamak habang nasa loob ka na nasasakupan mo. Nasasakupan. Sabi niya, but if you tell what we are doing, we will be released from the oath you made us swear. Sabi ni Rahab, agreed, she replied. Let it be as you say. So she went, sent them away, and they departed. And anong ginawa po niya? She tied the scarlet cord in the window. Ano po yun? This is scarlet cord, this red cord, a symbol of the blood of Jesus Christ. He said, kahit mag-usap tayo about faith, kahit isumpa mo pa, kahit mangako ka pa, unless Jesus Christ will verify and confirm the oaths, it will not be in power. Ano po? Kahit magsabi ka pa, gagaling ako, until Jesus Christ is in you, until Jesus Christ said that He will protect you, you will not be protected. Kahit sabihin mo, we are not exempted, but we are protected. Pero wala kang Jesus, without this red cord tied on your window, you will not be protected. Because only the symbol of the blood of Christ can protect you. Not the medicine alone, but God Himself can protect you. Are you listening to me? Are you listening to me? We'll go now to the third and my last point. You have to stand on your ground, but you must guard the window. Ano po yun? Stand on your ground. Ano ibig sabing stand on your ground? Okay, tatanungin ko kayo. Ang pokpok ba may reputasyon? May kausap ako dito? Uy, hindi ko kayo makita. Ang prostitute ba may reputasyon? Halimbawa, sinabi na isang pokpok. Alam mo, maliligtas tayo ng Diyos eh. Pero pokpok. Di ba usually mga pokpok sinungaling? No? O yung mga nakamit na ng pokpok. Okay, mga prostitutes. Usually, di ba? Paano paniniwalaan yung isang prostitute? Pero ang sabi sa kanya ng mga lalaki ay ito. Sabihin mo doon sa pamilya mo, magstay in the house. Kung ikaw yun, kasama ka sa pamilya, ang nagsasuggest sa'yo, isang pokpok at sinabi, hoy, alam mo, hoy, nay, tay, stay daw tayo sa house. Bakit? Gigibain tong city, pero maliligtas tayo. Kung ikaw yung nanay, tatay, sabihin mo, ba't ito paniniwalaan? Ha? Sarili mo, hindi mo paniniwalaan. Ba't ito paniniwalaan? Pero alam nyo, mga kapatid, to make the long story short, alam nyo ginawa ni Rahab? She stood in her ground. Sabi niya, kinuha niya lahat ng family niya, pinastira niya sa isang bahay. Huwag kayong aalis. Pwede bawal lumabas. She stood in her ground. Nilagay pa niya sa window. Imaginein mo, siya lang siguro yung may red cord. Di ba mga kapatid, siya lang yung may red cord. Sabi ng mga tao, ano kaya yun? Simbolo na available na siya ulit for customers. Yung pang ibig sabihin, hindi. Siya lang ang meron nun. But she stood in the ground and guard the window. Ladies and gentlemen, look at me. If you want to recover all for your family, for your businesses, you have to stand on your ground, your faith. You have to stand on your ground, your hope. You have to stand on your ground, your relationship with God. And please, make Jesus Christ a part of your family. Like, do you understand this? Do you understand this? God will protect you. God will protect your family. God will save your family. But you must stand on your ground as a church. You must stand on your ground as a Christian. Nalulungkot ako. Ito yung sayang bakit. Again, ito na naman ako, prophetic message na naman. Ito yung sayang bakit. Bago mag-lockdown, persecuted ka.
Ngayon naka-online ka rin, pinapayagan mo pa rin, persecuted ka. 120 days, hindi ka nakapanood ng online natin. Pati sa cell group mo, hindi ka nakapanood. Pero sa TikTok, may load ka. Wala akong kausap. Hello? Sa post mo ng My Days. My Days. Bakit My Days? Dapat yun My Week. Kasi iba isang linggo na. Pero pagka magsa-cell group tayo, kung hindi po ako available, hindi ako makakonect. Alam niyo kung ano? You're never guarding your window. Kaya ito sinasabi ko sa inyo kanina pa, not everyone can recover. But praise God for you. You have stand. You have stood. You fought. You said, I will overtake. You pursued. You will recover all. Tingnan mo yung mga katabi mo. Yan ang mga susunod na makakaangat. At paangat na yan. Sila yung kapag nagbenta, tiyak may bibili. Sila yung nagpo-post pa lang, ubos na ang supply. Yung mga pumalakpak, tiyak ko nag-o-online yan. And you know why? Rahab was a prostitute, and God said to him, I will protect you. I will save your family. I will bless you. Bakit? Because don't worry about what people say behind your back, because God is going to bless you in front of their face. Paano ginawa ni Lord yan? Ito isa yung paano. Ito isa yung paano. Lakas! O, ito na ako. Ito na yung totoong message. Hindi pa pala yan? Okay. Ito na. What happened? Nasave ba sila? Yes. Tapos na ba si God? Sinave lang ba yung family ni Rahab? No! Alam niyo kung ano pang ginawa ni God? Ito yung ko ano? Sabi ko sa inyo, God doesn't care about your history. He care about your destiny. Alam niyo ginawa ni God? Sa Old Testament, sa Joshua chapter 2, she was mentioned as a prostitute. Pagdating sa New Testament, she was mentioned again as a prostitute. Ito Book of Hebrews chapter 11. Anong Hebrews chapter 11? Ito ay chapter about faith. Heroes of faith. People with faith. Binanggit si Rahab, no? Sabi by faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. She was recognized, but yet she was labeled as a what? A prostitute Rahab. In the book of James chapter 2 verse 25, binanggit uli si Rahab. Another example is Rahab who was made right with God by something he did. She welcomed the spies into her home and helped them escape by a different road. Nung pinapakita yung mga taong nag-move ng faith, nilagay uli yung label kay Rahab. Rahab the prostitute. Rahab the harlot. Rahab the pokpok among pokpoks. Pero itong matindi, tanongin sa ko ano? Ito ay story. History. Pero pagdating sa destiny, iba. Ay, wala akong kausap. Saan yun, Pastor? Binanggit uli si Rahab. Saan? Matthew chapter 1 na ayaw ninyong basahin. Sa Matthew chapter 1, it is about the birth of Jesus Christ, the genealogy of Jesus Christ. Ayaw niyong basahin ng verse 1 and verse 2. Gusto niyo verse 18, then came Jesus. Tama? But look at verse. Matthew chapter 1 verse 1. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David. Pinakita kung paano pinanganak at saang lahi nang galing ang Messiah. Verse 1 yan. Sabi ng verse 5, Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Binanggit pa ba yung the prostitute? When history was telling she was a prostitute. But for destiny, God will never mention your dysfunction. Ay, nako. Do you understand this? In your destiny, God will never say, this is Jerome, the topakin. No. God will say, this is Jerome, the righteous one. God is saying, this is Amor, my righteous one. This is Lauro, a righteous person. Hindi na binanggit. Tingnan nyo pa, si Boaz, sino ba si Boaz? Si Boaz, yung pinagpalang mayaman in the book of Ruth, na napangasawa ni Ruth, na milyonaryo, bilyonaryo. Bakit yumaman si Boaz?
Dahil kay Rehab. Diyos ko, hindi natin naintindihan ng iba. Ay, namatay ang lahat sa Jericho, sila lang natira ng pamilya niya, kaya umunlad sila. Oh, sabi niya, whose mother was Rehab? Boaz, the father of Obed. Okay? Si Obed, whose mother was Ruth. Obed, sino si Obed? Father ni Jesse. Sino si Jesse? And Jesse, the father of King David. Imagine mo yung Messiah. Kailangan mag-insert ng prostitute. Do you understand it? Para sabihin, I am coming. I am coming to my country, Israel. I am coming to your house. Even if may background kayong mali, I can still save you. I can still bless you. Kahit na may lahi kayong pangit, I can still come to your family and save you. I can still come to your business and recover it. I can still come to everything, to everyone, to everything, to every time in seasons of your life. I can still come. And listen, there's no longer, balikan niyo yung verse, there's no longer the word, Rahab, the prostitute. Bakit? Because for God, He doesn't see your dysfunction. He see the red cord, the blood of Jesus. People sees you as a no one, as a nobody. Hindi tayo makakaangat. Alam niyo po, nagtampo ko nung una sa gobyerno. Tanong sa'yo bakit? Tingin nila sa church, hindi essential. Yeah? Alam niyo ba sa Amerika, nauna pang buksan ng abortion clinic bago church? Mas nauna pang buksan ng marijuana joint. Yung mga, alam niyo sa Amerika, meron tayong mga kaibigan galing sa Amerika, sabi, Pastor, ang mga church ayaw buksan. Ayaw buksan, pero binubuksan yung abortion clinic, binubuksan yung disco, binubuksan yung gambling houses, kasi tingin ng mundo tayo essential. Sabi ko, Panginoon, ba't mo inalaw to? Oh, ba't di mo ayaw pabuksan, simbahan? Sabi sa akin ni God, huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng pandemic na to, ang aking mga anak, sila ang mauunlad. Yung ayaw, yung hinahadlangan nilang lumabas, sila ang nag-iipon ng kapangyarihan ng galing sa Diyos. Samantalang lahat ay nagkukumahog lumabas. Nakakala nila kapag lumabas at nag-business, uunlad ka uli. Maniwala kayo sa akin, pinakita na ng Diyos kung paano niya biglaan, kaya niyang tanggalin ang lahat sa iyo. Na kaya niyang kitilin ang buhay mo just like this. Kung kaya niya itong gawin ng bigla, kaya ka rin niyang payamanin ng bigla. Kung kaya niyang patayin ang buhay ng isang tao ng bigla, kaya niyang iligtas ang pamilya mo ng bigla. Kung kaya niyang sabihin, tatanggalin ko ang lahat sa iyo ng bigla, kaya niyang ibalik to ng bigla. Kaya niya. But you have to demonstrate your faith. Fear should no longer be living in you. Especially, don't be coward anymore. Be cautious. Maging maingat. Tayo po, tutuwa ako kay Carissa Noong last Sunday, umaten siya dito. Nakita niya, ang dami naming mali. Pastor, ito pong mali. Sinunod namin. Hanggang ngayon, may mali pa nga kami. Di ba? Bakit po? Kasi we are cautious. Sinusunod tayo sa gusto ng gobyerno. Pero mga kapatid, kung kinulong kayo ng gobyerno sa loob ng 120 days, dapat ang pananampalataya mo ay malaya. Dapat mas mainit ka before. Noong 2016, may lumabas sa isang pelikula. Ito. Napanood nyo ba yan? Pamagat po ng film na yan is The Hidden Figures. Hindi po pinag-uusapan dito ang pagtaba o pagpayat. Bakit po sila hidden figures? These three women were the very brains behind rocket ships that orbited the earth. Alam ba ninyo, ang mga mathematicians at ang mga utak sa gitna, sa likod, kung bakit nagkaroon ng mga rocket and satellites sa buong kalawakan, ay ang mga babaeng ito. During that time, there was a racism. Pag black ka, outcasted ka. But these women stood on their ground, guarded their window. Pinapaalam ko rin sa inyo, these women were Christians. Sino-sino ang mga babaeng ito? Si Katherine Johnson, isang mathematician.
Sino pa? Si Mary Jackson. At yung isa pa, mga kapatid, ay si Dorothy Vaughan. Sino po ang mga taong ito? Pinarangalan sila ng NASA or NASA because of their brain, because of their courage, despite and in spite of the obstacle. Ayaw silang ilabas in media kasi they were black women, black skin, but they stood on their ground. At alam nyo, yung isa po dyan, si Dorothy, bago namatay, ang sabi niya, all glory to God because all wisdom only came from God and knowledge from God. Kaya tinawag po silang hidden figures. Alam mo, ikaw din, you're the hidden figure in your home. Itinatago ka lang ni Lord, pero pawawalan ka na niya. Tinatago lang niya for long, pero pawawalan ka na niya. He is ready for you. God is ready to release you. God is ready to make it happen for you. Father, I pray that those who are attending now here, they are the ones that will recover all. Recover the businesses that was lost. The finances that was lost. The relationship that was broken. They will recover all. And today, oh God, even to those who are watching us, activating their faith, moving in faith and belief, Lord, today, we are saying, God, tinatali namin ang red cord, ang scarlet cord in our windows, symbolizing the blood of Jesus Christ, the finished work of Jesus Christ on the cross. We are saying, no weapon formed against us will prosper and overcome us. No destruction will destroy us. No diseases will overcome us. No sickness will infiltrate our bodies, but healing will come immediately if there will be. Father God, today, right now, if you have done it before, you will do it again. Kung paano pinayaman mo, pinagpala mo ang family ni Rahab, Panginoon, ngayong araw na ito, we speak, we declare, we decree, Hesed. Lord God, kung paano, Lord, nilagay mo si Rahab sa lilim ng iyong proteksyon. Ngayong araw na ito, nilalagay namin sa iyong lilim ng proteksyon ang aming pamilya. In the name of Jesus Christ. Right now, I want you to ask God. Si Rahab sabi niya, protect my family with your loving kindness. Right now, do it. Say it. Magsalita ka. Sige, wherever you are today, if you're watching us live today on Facebook, in the platform ng FB or YouTube, right now, say it. Sabi mo, Panginoon, not only me, but my wife, my husband, my son, my daughter, my family, right now, in the name of Jesus. Come on. Come on. Right now, in Jesus' name, malalaman mo naman if you're activating by faith. Lord, it doesn't matter anymore sa akin kung mawala ang trabaho kasi maibibigay ka ng higit. It doesn't matter anymore, Panginoon, kung may mawala kasi mas marami kang ibibigay at ibabalik ng higit kaysa nawala. That's what He promised and He will do it again. Right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, thank you, God. Thank you, Lord. Lord, let your hands, let your spirit arise. In our faith, we will recover all.